Parang wala po tayong nadinig na gano'n. Wala po tayong, wala. Sabihin mo, nililiis mo lang at nagbubulag-bulagan ka. Pero kalat na po sa social media. Marami yung mga nagsasabi, punta ka sa social media, magbasa-basa, manood-manood ka kung ano yung mga pinagsasabi ng mga tao tungkol sa amo mo. 'Di ba? Kaya eto na, alam niya na, eto si Ate Claire, sa totoo lang alam niya na marami ang nagsasabi na credit crumbler nga itong amo niya. Pero tignan mo, nagkukunwaring hindi niya alam. Nagkukunwari, patanong-tanong pa kung sino raw ang nagsasabi. Eh di yung mga tao sa social media, yun lang. Wala akong konteksto. So, kung hindi natin Mali. alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, Hindi. Sa social media, sa tabi-tabi ng social media. Punong-puno na ho, talaga. Talagang yan po ang pinaka-highlights ngayon. Ang issue ngayon. Yang amo mo. Umaangkin ng hindi niya proyekto. Ayan po, no? Hello po. Heto na naman at bumanat na naman ang pambansang sinungaling na si Auntie Claire na isa na namang punong-puno ng propaganda. Pero itong babaeng ito ay walang sawa sa pagsisinungaling. Siyempre, kapag paldo-paldo ba naman ang bayad, di ba? Ang ganda ng bayad, eh. Siyempre, kahit anong kasinungalingan ng ipasok sa katawan niya, tatanggapin niya, di ba? Basta magandang bayad, ang offer. Siyempre, hindi kaya sa milyon-milyon ang bayad dito sa babaeng 'to. Siyempre tayo, hindi dapat basta maniniwala sa tagapagsinungaling na ito. Siyempre sa bidyong ito ay, sinupalpal na naman ng ating iniidolo na walang iba kundi si Madam Eden Santos ng Net25. Siyempre, teka, bakit nga pala na ang tagal na nawala nitong babaeng ito na si Madam Eden, 'di ba? Tagal din, eh. Kaya siguro maraming nakaka-miss dito sa babaeng ito. Ang una nating nami-miss dito yung mga banat niya, 'di ba? Yung mga tanong niya na talagang unique, kakaiba. Yung mga tanong niya na kakaiba sa ibang mga journalist diyan, sa mga kasama niya, 'di ba? Kaya dito sa bidyong ito, makikita natin kung paano ilihis ng tagapagsinungaling ng babaeng ito na tagapagsinungaling ng bayan na sa katauhan ni Madam Auntie Claire. Kaya bago pala ang lahat ay welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik Pads Press TV. Kaya ito po, umpisahan po natin ang video ito. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Good morning Ayan po, po siya. Yusek. Parang nakapansin natin hindi siya pinopokus, di ba? Mukhang hindi, yung camera hindi binibigay sa kanya, eh. Yan, nasa gilid lang. Napaghahalataan tuloy. Yusek, meron na po bang tugon ang kampo ni Vice President Sara Duterte dun po sa pahayag ng Pangulo na bukas siya sa dialogo sa Vice Presidente para sa pagkakaroon ng pagkakaisa sa bansa? Since ang Pangulo po ang nag-offer nito para maipakita yung kanyang sinseridad, yung kanyang pagiging seryoso, wala po ba siyang unang hakbang para mangyari po yung dialogo na ito? Di ba, meron tayong 'di ba, yung umiiyak-iyak pa na kunyari itong adik na 'to na di umano, sabi ng kanyang kapatid na si Amy Marcos, di ba, merong mga video na umiyak si PBBM. Pero sinungaling talaga. pwedeng i-correct po natin. Wala po tayong sinabing nag-initiate. Ang Pangulo po, even before, ito po ay napag-usapan na. Hindi, tinanong yan ni tinanong ni Katunying yan.
nabanggit niya si Sara Duterte. Ngayon, nililihis na naman niya. Sa Ay, isang grabe. podcast, natatandaan niyo po ba yun? Na tinanong ito ni Katuning. Ang Oh, yun Pangulo nga, tinanong ay ni Katuning. open. Hindi. Tinanong niya talaga. Talagang sinungaling to si Auntie Claire. Sa lahat ng gustong Hindi. makipagdialogo. Kahit sino na may concern at maaaring mapag-usapan, hindi lamang ang Vice Presidente, sa lahat, open ang Pangulo sa anumang discussion. Mali. Talagang nilihis mo. Dahil talagang nabanggit mo sa podcast na yon si Vice President Inday Sara. Talagang nabanggit. Para po, for the unity sake, yun po yung ibig sabihin natin. So, kung meron po pagpapahatid na mensahe ang Vice Presidente, siguro po si spokesperson na naman po niya ito dapat na itanong. Another topic lang po, reaksyon ng palasyo doon sa sinasabing parang credit grabber po ang Pangulo doon po sa Ngayon, di ba? Yan yung matinding tanong ngayon. Yan yung matinding controversial ngayon na matatandaan natin. Pinuntahan ni Pangulong Marcos yung bridge, Bukana Bridge na yan, na nag-uugnay sa mga tabi ng dagat na road. Di ba? na ano ba yung bridge na inopen po na sinasabi po niyang naaprubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yun under the 2018. previous administration. Sino po Inannounce niya yan ni Inday Sara nung siya pa ay mayor ng Davao. Inano niya yan na ang China nga ang nagpondo dyan eh. Hindi lang China ang nagpondo. Donation lang ng China yan. Donation. Matatandaan po natin. Kaya ang contractor, walang ginastos. Walang ginastos ang pamahalaan ng Duterte dyan. Dahil nga, syempre, ang China ay talagang tinulungan. Pero hindi naman natin sinasabing kampi tayo sa China. O kaya, kumbagay, kakalimutan na natin ang pambubuli ng China sa atin. Huwag po natin kalimutan yun. Pero sa pagkakataong ito, ang administrasyong Duterte ay siyang nilalapitan ng mga bansa. Siya ang nililigawan ng mga bansa. Imagine, sa Duterte administrasyon lang nangyari ito na pinondohan at nilibre at nag-donate pa sa kanya ang mga taga-China. Ilang beses bang dumalaw ang dating Duterte, President Duterte sa China? Siguro ito nga yung napag-usapan nila. Kaya libre po, donation lang yan. ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Mga tao, sa totoo lang talaga, ang mga tao ang nakakapuna at nakapanood ng video na pagpunta ng amo mo. Bakit hindi mo tanong sa amo mo? Bakit hindi mo ba na panood yung video kung ano yung pinagsasabi ng amo mo? Tanong mo sa amo mo kung ano yung pinagsasabi niya. 'Di ba? Binabanggit niya, iyan daw yung legacy para sa Marcos administration. Samantalang inumpisahan yan sa ni Duterte. Imagine, tanong mo muna kung merong nagawa ang amo mo sa mga infrastruktura sa construction. 'Di ba? 'Di ba? Dapat tinanong mo yan. Kumbagay, eto yung nakakadiri sa gobyernong ito. Wala siyang nagawang proyekto sa loob ng 3 taon, pero eto at inaagaw niya, kaya nga siya sinabihan na credit grabbler, di ba? Credit grabbler. Kumbaga, ang masama nito, donation at aangkinin mo na legacy mo, para mo nang inangkin talaga. Nasa iyo yan. Etong administrasyon na to, bukod sa sinungaling, credit grabbler pa eh. Grabe.
Kaya ito, Auntie tanungin mo muna yung amo mo kung anong pinagsasabi nung puntahan nila yung Bucana Bridge na yan. Nagpa-interview pa sila. Sana naman, nabanggit niya yung dating presidente na si Duterte na siya yung nagsimula. Dapat isinama rin ng amo mo yung kumbaga dapat sinama niya yung mga mga taga-Chinese ambassador diyan, mga taga-China, di ba? Dahil sila lang ang nagpondo niyan eh, sila lang ang gumastos eh. Di ba? Sila lang ang tingnan mo, nakalagay yung bandera ng ng China tsaka ng Pilipinas. Kumbaga yung nila agreement nila. A close agreement. Kumbaga yun yung talagang pag pagsasanib puwersa sa proyekto na yan. Ayan ang maganda sa administrasyon ng Duterte. Ito, hindi natin, kumbaga bago to eh. Hindi natin na-expect eh. Na gagawin ito ng Pangulong Marcos o Administrasyong Marcos na aangkinin at sasabihin na talagang sa kanya, sa legacy niya. Di ba? Kaya ito, tanungin mo muna kung ano pinagsasabi ng amo mo, Auntie Claire. Parang wala po tayong nadinig na gano'n. Wala po tayong, Sabihin mo, nililiis mo lang at nagbubulag-bulagan ka. Pero kalat na po sa social media. Marami yung mga nagsasabi. Punta ka sa social media. Magbasa-basa, manood-manood ka. Kung ano yung mga pinagsasabi ng mga tao tungkol sa amo mo. Di ba? Kaya, eto na, alam niya na eh, eto si Auntie Claire. Sa totoo lang, alam niya na marami ang nagsasabi na credit grabbler nga itong amo niya. Pero tinan mo, nagkukunwaring hindi niya alam. Nagkukunwari, patanong-tanong pa kung sino raw ang nagsasabi. Eh di yung mga tao sa social media, yun lang. wala akong konteksto. So, kung hindi natin Mali. alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, Hindi. Sa social media, sa tabi-tabi ng social media. Punun-puno na ho, talaga. Talagang yan po ang pinaka-highlights ngayon. Ang issue ngayon. Yang amo mo. Umaangkin ng hindi niya proyekto. hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bucana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. O tama, natapos ngayon. Pero hindi mo binanggit kung kailan sinimulan sa panahon ni Duterte. Yan po ang maliwanag. Sunod na tanong mula kay Gilbert Perdes, DWIZ. Good morning po, Yusek. Tinanggihan po ni Congressman Pulong Duterte yung imbitasyon po ng Independent Commission for Infrastructure ukol po sa investigasyon doon po sa flood control project sa Davao. Sa halip po ay inirekomenda ni Duterte na imbestigahan po ng ICI si Pangulong Marcos at ang unang pamilya po. Ano pong reaksyon ng palasyo po dito? May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Nagbigay ng kanilang mga response, ng kanilang mga nalalaman. At kung walang itatago, di dapat magtago. Kaya naman hindi pinuntahan ni Pulong Duterte ang ICI kasi po budol yang ICI nyo. Kumbaga yan po ang nagtatakip para sa kabalastugan ng amo mo. Yan yung magtatakip sa mga anomalyang pinagagawa ng amo mo. Yan po ang maliwanag. Kaya yung ICI na yan, kumbaga maraming kongresista pero mantakin ninyo. Kumbaga nung pumunta dyan yung dating speaker na si Romualdez, ano ang nangyari? Di ba? Kahit hindi na live stream ginawa nilang VIP. Parang bisita, konting tanong lang siguro. Yeah. Kumbaga panakit butas po ang ginawa ninyo. Para yan kumbaga ang purpose ng ICI na yan. 'Di ba? Imagine hindi kayo nagla-live stream noon.
Kaya hindi naniniwala ang mga taong bayan diyan sa ICI na yan. Dahil simula't simula pa lang puro mga kasinungalingan na at budol na ang ginawa nila. Unang-una, bakit? Hindi sila nag-livestream, 'di ba? Unang-una 'yon, hindi sila nagla-livestream. Paano maniniwala ang mga tao sa kanila, 'di ba? Oh, 'di ba? Kaya eto po no, maliwanag na maliwanag. Kaya panoorin po natin ang video. Yun lang Okay po. po. Ayan po no. Hanggang dito na lamang po at nasubaybayan na naman natin ang kasinungalingan na pinaggagawa ng babaeng ito na siyempre gagawin ang lahat para makapagsinungaling lang dahil sa bayad, 'di ba? Siguro malaki ang bayad dito sa babaeng ito. Kaya ganito 'to kung umasta. Kumbaga dito kaya kung ganito 'to kung magsinungaling sa harap ng taong bayan. Kaya dito po no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat.